Okay, so ito namang mas murang Nothing Phone 4A yung pag-uusapan natin. So ito yung non-pro version at 21,990 pesos lang yung base model nito. Yan yung 8128 gigabytes. Pero meron silang 8256, 24,990 at itong i-unbox natin na 12,256. Pinakamataas na variant nila, 28,990 naman. Pero if ever na hindi po pa napapanood yung unboxing tsaka review natin dito sa pro version, nandyan yung link sa description box sa baba or somewhere dito sa taas lilitaw. Pwede mong panoorin muna yon tapos balik ka dito. Okay. So, itong 4A non-pro version ay ganun din. Meron ding pre-order promo and digital walker dito. So, kung sakaling ma-avail natin yung pre-order promo from March 28 hanggang April 6, makakakuha tayo ng 1-year extended warranty, Nothing Phone stand, Nothing Phone lanyard with keychain at CMF Buds 2. So, alin man dun sa mga variant na binanggit ko kanina, yung mapili natin, pasok na pasok tayo dun sa mga freebies na yan. Basta, dun tayo sa period ng kanilang pre-order promo, bibili. Okay, so, unbox muna natin to tapos share ko sa inyo ilan sa mga naobserbahan ko dito sa phone nito. So, same na same lang naman yung unboxing experience natin dito sa non-pro version compare dito sa pro version. As in, same na same lang. Meron lang tayong pupunitin din dito. Ayan, no? Pero, yun nga, pinunit ko na-open ko na to kasi nga kailangan kong gamitin agad-agad. Hindi ko na na-videohan sa sobrang excitement yung mismong unboxing nung dumating sa akin. Okay, so pag open natin ng box, yung document slip agad, nakakatawa yung Nothing kasi minake sure nila na wala daw plastic sa buong packaging nitong Nothing Phone 4A tsaka 4A Pro. At makikita nyo yung effort ng Nothing na mabawasan yung laman ng box kasi yung dati, parang nabubuksan ganun, tapos may magnet, tapos may document sleeve. Ngayon, yung mismong takip, yun na yung document sleeve. Ito na yun mismo. So, pag open naman natin, meron tayong case na makapal-kapal, jelly case, transparent jelly case, makapal siya guys. Tapos, covered yung ating camera module, protected talaga. Okay, tapos, meron tayo ditong cable pa rin, USB-C to USB-C, yung ating SIM ejector, tsaka yung documentation. So, yun lang naman yung laman ng box. So, tabi ko muna to. So, ito na yung ating Nothing Phone 4A non-pro version. So, if ever pala na hindi nyo type itong color black na i-unbox natin ngayon or i-review nating unit, meron silang white, meron ding blue, meron ding pink. So, ito yan. Yan. Talagang glossy. Napaka-reflective ng likod nitong Nothing Phone 4A non-pro version. Kasi yung pro, pakita ko ulit sa inyo for comparison, ayan o, ang laki ng difference sila pagdating dun sa itsura sa likod. Ito lang camera module or camera plateau yung glossy dito sa Pro version. No, pero the rest ng likod niya ay matte. Pero dito, ayan o, kita nyo naman yung reflection dito sa non-Pro version. Okay, so nasa sa inyo na yan kung alin yung mas gusto ninyong itsura. Pero ito kasi yung classic na Nothing design. Ayan o, Nothing Phone design. Pero ito, bago talaga. May new language ng design nila to. Yan, malinis. Nasa camera plateau lang yung glyph interface. Pero dito, itong mga squares na to na magkakapatong, yan yung kanyang glyph interface. Okay? Before tayo mag-continue, gusto ko lang kayo i-remind na please hit the like button below, mag-subscribe ka na din, at mag-comment kung anong aspect nitong Nothing Phone 4A yung magugustuhan mo sa pagkatapos ng video na to. At if ever man na mas gusto mo yung Nothing Phone 4A Pro, comment mo na rin dyan. So, alin dito yung mas gusto mo? So, maliban dun sa kanyang jelly case na kasama sa box, meron tayong pre-installed na screen protector dito. Pero kapansin-pansin na yung kanyang bezels ay mas makapal talaga compared dun sa Pro version. Ayan, for comparison ulit, ayan o, kita nyo? Napakalayo ng kapal ng bezel. Makapal talaga itong nasa non-Pro version. Okay, so yan isa sa mga mapapansin nyo dito sa phone na to. Tapos yung ingress protection dito sa non-Pro version bumaba din, naging IP64 na lang. Tapos compared dun sa Pro version na merong eSIM support, ito po wala. Dual nano SIM lang po ang pwede. So ito yung kanyang SIM tray para magka-idea kayo. So dual nano SIM lang ang pwede. Hindi rin to expandable kaya I suggest kung bibili man tayo nito, hanggat maaari, hanggat kaya po ng budget natin, go for the highest variant. Kapag tingnan natin yung taas, itong nating Phone 4A, meron tayong makikita ang mga microphone. Dito naman sa ilalim, makikita natin ang USB-C port, main microphone, at main speaker. Dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button natin. At dito naman sa may left side, yung ating essential button. At para po sa mga curious,
maganda rin po yung haptics dito sa non-Pro version, kagaya din doon sa Pro version. So pakita ko lang sa inyo yung glyph interface natin dito sa 4A non-Pro. Ayan o, ganyan siya. So ito yung volume indicator niya. Ayan, so kitang-kita yung status ng ating volume dito. Ayan, pagbabawasan or dadagdagan natin. So medyo mas limited yung mga pwede natin makita at mabasa sa kanyang glyph interface compared dun sa Pro version. So, yun yung isa sa malaking difference ng dalawang to, yung glyph interface. So, ito, bar, yung isa naman parang 8-bit display. Pero, kagaya dun sa Pro version, meron pa rin tayong essential notifications dito kung saan pwede nating ma-customize yung makikita dun sa kanyang glyph interface depende sa notification natin or sa contacts natin. Maganda rin yung ating display dito sa non-Pro version kasi meron tayong 6.78-inch AMOLED 1224 by 2720 na resolution, 120Hz yung ating max refresh rate dito, tapos 4,500 nits yung ating peak brightness at meron tayong Corning Gorilla Glass 7i protection. So maliban dun sa kanyang pre-installed na screen protector, meron tayong matibay na screen dahil dun sa Corning Gorilla Glass 7i. So anong difference sila nung Pro version? Well, dun sa Pro version, 1260 by 2800 yung resolution. Samantalang sa peak brightness naman, 5,000 nits yung peak brightness ng Pro version. So, may konting-konting bawas dito sa non-Pro. Pero kahit pagtabihin natin yung dalawang phone, hindi natin masyadong mapapansin kung anong difference sila pagdating sa color production o sa mismong quality ng display kasi konting-konti lang naman yung difference nila kung tutusin. Tapos level 1 pa rin yung ating wideband security dito at Full HD mape-play natin sa mga streaming services kagaya na lang dito sa Netflix. Meron din tayong color presets dito, dalawa din, Alive at Standard at pwede nating ma-adjust yung kanyang color temperature. Pero unlike dun sa Nothing Phone 4a Pro, 120Hz lang yung pinakasagad natin na refresh rate dito. So hindi ganun ka laki yung kanyang headroom for future proofing. Unlike dun sa Pro version na 144Hz na ngayon pa lang. Hindi naman sa akin hindi yun masyadong big deal kasi kahit 120Hz lang okay na. 90Hz nga kaya ko na eh. Kaya ko nang gamitin yung phone kahit 90Hz lang. Pero yun nga, at least dun sa mga nag-aalala na at gusto ng future proofing sa kanilang refresh rate, dun kayo sa Pro version kasi hanggang 144Hz yung kaya nun. At ito naman yung kanyang performance. So out of the box, naka Nothing OS 4.1 na tayo dito on top of Android 16. Snapdragon 7S Gen 4 yung ating chipset dito. LPDDR4X yung ating RAM at UFS 3.1 naman yung ating storage type. Unlike dun sa Pro version, yung ating RAM doon ay LPDDR5X. Pero same lang sila pagdating sa haba ng software support. 3 major Android upgrades at 6 na taon na security patches. So aabot to ng at least Android 19. At after nun, meron pa tayong additional na 3 years na security patches. At nung sinesetup ko to hanggang sa ginamit ko, nakatanggap din ako ng dalawang update. Meron din tayo ditong RAM booster na up to 8GB. So pwedeng maging 20GB yung ating RAM in total kung yung pinakamataas na variant yung bibili natin. At syempre meron din tayong app optimization dito kagaya na makikita nyo ngayon. Nung sinesetup ko pa lang siya, dito ko first time makita yung app optimization kaya ko in-apply ulit doon sa Pro version kaya inulit ko yung PC Mark. So, nung nakita ko agad-agad dito sa 4A non-Pro, yung app optimization na feature, ginamit ko agad. Tapos, yung makikita ninyo mga Antutu score, PC Mark mamaya, optimize na itong phone. Halimbawa na lang itong isang Antutu score na nakuha ko, 1,175,972. So, again, optimize na lahat ng apps nung nakuha ko yung score na to, tapos naka-on yung ating RAM booster or virtual RAM. Samantalang nung naka-off naman, 1,152,280 at hindi rin optimized yung mga apps nung nakuha ko yung score na to. So, mas maganda talaga yung performance kapag optimize lahat ng apps and naka-on yung RAM booster. Pero kung 12GB na configuration na yung pipiliin natin, huwag na masyadong gamitin yung RAM booster kasi sapat na po yung 12GB. At para ma-boost pa ninyo yung performance kapag mag-games kayo, hindi ko ito napakita dun sa Pro version, meron pa rin tayo ditong slide or parang i-slide from left papunta sa gitna na game mode. Enable nyo lang yung performance mode para sagad-sagad yung performance ng kanyang chipset at GPU. At yung Asphalt natin ngayon ay sagad-sagad din yung graphics pero kagaya na makita nyo, hindi niya pa rin na-generate lahat ng graphics pero pagdating sa mismong gameplay or sa performance niya dito sa Asphalt 9, okay naman. Wala akong nakikitang struggle sa kanya, walang hiccups whatsoever
Napaka-smooth ng gameplay. So if ever man na casual gaming yung gagawin natin dito sa Nothing Phone for a non-pro version, wala din tayo magiging problema. Mas maganda lang syempre yung performance nung pro version kasi 7 Gen 4 na yon, hindi 7S Gen 4. So medyo toned down version ng 7 itong nandito sa Nothing Phone 4a non-pro version. At o nga pala, pagdating sa battery consumption, pati na rin sa kanyang thermals, pakita ko sa inyo ngayon yung wildlife stress test result. Ito guys, yung nakuha natin na result sa wildlife stress test. So after nung test, nabawasan tayo ng 6% sa battery at nagdag naman tayo ng 15 degrees sa kanyang thermal. So, saktuhan lang yung nakuha natin dito. Pero gaganda pa naman yan sa mga susunod na software support. Ay, pag-usapan natin yung camera. Kagaya nung sinabi ko doon sa review ko sa Pro version ng Nothing Phone 4a, on paper, same na same sila ng specs ng camera nitong non-pro tsaka doon sa Pro version. Pero dahil nga magkaiba yung chipset nila, asahan natin na may konting-konti or slight difference sila pagdating sa quality. Pero i-rundown pa rin natin yung specs ng kanyang camera. So meron tayo ditong 50 megapixels f1.9 na merong OIS na main shooter, 50 megapixels f2.9 na merong OIS na 3.5x optical zoom periscope telephoto camera at ultra-wide na 8 megapixels f2.2 at 32 megapixels na selfie camera. At unlike doon sa Pro version na hanggang 140 times zoom, dito 70 times lang yung sagad. So ito yung mga sample photos at videos. Enjoy! Okay, so ito yung ating 4K 30fps dito sa Nothing Phone 4a non-pro. So dito muna tayo sa isang malapitang subject. So ito yung 1x, may natural bokeh naman siya. Ito yung 3.5 periscope telephoto. Yan, maganda yung ano niya, edge detection. Actually natural yan kasi optical zoom yung ginagamit natin ngayon. Okay, so 1x, lakad tayo ulit para makita ninyo yung stabilization. Okay, 1x, 3.5. Good thing na parehas may OIS yung main natin tsaka yung periscope telephoto, kaya stable yung ating video recording. Alin mang lens yung gamitin natin. So tingnan natin yung sagad na zoom. So ito yung 3.5. Pwede hanggang 7x digital zoom. Pero yun nga lang dito sa selfie camera, ayun lang, 1080p lang yung pwede nating ma-record, 30 fps. Wala siyang 4K video recording dito sa selfie camera. Ano na naman, may opportunity na naman ng Nothing. Pero kung pag-uusapan yung quality, not bad pa rin naman. Pero for future, yung pagiging future proof, wala pa dito sa selfie camera. Ay, anong comment nyo sa quality ng selfie video? Lagay nyo lang dyan. At panghuli natin pag-uusapan ay yung kanyang battery. So again, itong Nothing Phone 4a ay naka 5,080 mAh na capacity, tapos 50 watts din yung kanyang charging speed. At gusto ko lang palang mag-add ng additional point dun sa Pro version na review ko. Kaya pala mas mataas yung sa India, yung mas mataas yung battery capacity na kanilang Nothing Phone 4a Pro ay dahil wala silang eSIM support. So, mas maliit yung battery capacity ng Nothing Phone 4a Pro dito sa Philippines dahil may eSIM support tayo. At mas impressive yung nakuha nating screen on time dito sa non-Pro version kasi 18 hours and 33 minutes yung nakuha natin. At pagdating naman sa charging from 15 to 100%, 1 hour and 1 minute ko lang to na charge. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share na points at aspect, mga benchmark results dito sa Nothing Phone 4a non-Pro version. Anong masasabi nyo sa phone na to? Please comment down below. At if ever na gusto mo nang bilhin itong phone na to at i-avail yung pre-order promos, nandyan yung link ng Digital Walker sa baba. Okay, maraming salamat ulit sa kanila kasi sila yung nagpadala ng unit na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.